Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga fentanyl na mga vlogger mga kabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pagkaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos administration sa katagalan mga kabayan, ang kanilang mga paninira ay may totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 73 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 71 na mga comments. Nemi Hasigawa. Meron siyang 31 na mga comments. Nandiyan po si Ana Corduba. Meron siyang 21 na mga comments. And Erlinda Abonita. Meron siyang 17 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Florante Aquino, Barbara Butler, Pusong Inami, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan rin po natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Euphemia 525 nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. And also i-greet natin ng happy birthday si Ma'am Elizabeth Mackenzie. And also happy birthday kay Ma'am Marilyn Lugto. Greetings come from Shannon Reyes. Happy birthday. Siyempre nandyan rin po ating po mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Lynn Gonzalez, Velia Bautista, Florifigo Mapak, Rick Ramos. Nandyan po si Ellen Emerald, Cry. Nandyan po si Lalay, Robert Angco, Jovi Montero, Edwin Santos, Lolita Maneja, Rosa Agonzaga, and hi to Jolia De Vera. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry, painitin ko po kaganyang mga umaga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Ivan na magamit ho natin ipandibang po sa mga ipinapakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At dapat na silang kukurtin araw-araw mga kababayan kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayan ko, some part of the Philippines, English yun ilan po sa parte po ng Pilipinas mga kababayan nakaranas po ngayon ng ulan-ulan or merong bagyo mga kababayan. Yes, ulan-ulan po. Kasi ito po ay dala ng bagyong Jiner at saka may kasama rin pong habagat mga kababayan. So hopefully hindi po malakas po yung bagyo niyan mga kababayan, no? Kasi nga syempre, meron pa pong trauma ating pong kababayan dyan sa Pilipinas. Ito ay gawa po sa mga lumipas po, dumaan po na bagyo mga kababayan. So nag-recover pa ho ang ating gobyerno hanggang ngayon mga kababayan dahil po sa mga dumaan po
po na bagyo. At saka meron pong pumasok ngayon, bagyong Jiner. So grabe talaga no. So ang Pilipinas talaga tayo po tayo kasi malakas makabayan. Alam ho ng weather 'yan. Alam po ng weather, alam po ng Panginoon na ang mga Pilipino napalakas 'yan. Merong bagyo, ang bagyo pagtatawanan na ho yan makabayan. Hey! Bagyo lang 'yan. Bagyo ka lang Pilipino kami. Pero siyempre dapat rin po tayo I stay safe makabayan. At saka sa ating pong mga kababayan po ng mga viewers ko, ipag-pray ho natin. Ating pong mga kababayan po na napiktuhan po ng bagyo makabayan. Okay? So ipag-pray ho natin. And also, dyan rin po sa part ng Visayas at saka sa Leyte makabayan, tinawagan ko aking asawa. Medyo ambon-ambon rin po, merong ulan-ulan. Siguro mga residue lang po ng bagyo makabayan. Siguro nadaanan po ng konti. So again, stay safe po tayo. Mga kababayan ko, dahil po na-intruhan ho natin ng tungkol po sa bagyo, meron kasing ating solid viewer nag-reach out kay Sir Ivan at saka need po niya ang ating tulong makabayan. Need po ng tulong ni Sir Ivan. Diyan po sa Sitio Talotog, Barangay Gabingaan, Lauan, Antique makabayan. Sakto ba yung pagka-pronounce ko? Lauan or Lauan, Antique. Yan pong lugar po ni Senator Loren Legarda makabayan. So diyan po sa Sitio Talotog, meron kasing problema. Until now, ang problema ng makabayan, that is already decades ago na hindi pa rin po naaksyonan ng gobyerno dyan po sa Sitio Talotog or sa Barangay Gabingaan, Gabingaan, Lauan, Antique makabayan. So, malaking problema. Kasi ipakita ko na sa inyo yung video makabayan. Medyo devastated kasi ang nangyari. Nung una, ang river na yan, maliit pa lang daw makabayan. Isipin niyo po, maliit pa lang daw. So, after a decade, hinayaan kasi ng gobyerno dyan sa Antique makabayan. At siya, call out nga pala call out kay Mayor Aser Balajay. Mayor Aser Balajay, please i-check nyo naman po na nangailangan po ng tulong ninyo ang inyo pong constituents, mga kabarangay, dyan po sa Sitio Talotog. Kasi nga marami na pong mga bahay na kinuha dyan, Mayor. Marami na pong nawasak dyan na bahay. If I'm not mistaken, 10 yata yung sinabi po ng ating pong viewer. At saka taga dyan rin po sa Barangay Makabayan. So need niya ang ating tulong sa social media para po ito makaabot po sa gobyerno, sa kinauukulan, pati po sa ating Pangulo makabayan. So please nga pala, i-share natin ating video. Okay? Again, i-call out natin po si Mayor Aser Balajay and also call out kay Congressman A.A. Legarda Jr. Para sa akin, Mayor at saka Congressman, walang problema kay Sir Ivan na kayo po ay magpapasikat. Walang problema ho yan. Lagi ko yung sinasabi noon at saka iniingganyo ko po yung mga yung mga politiko or yung mga government workers na magpapasikat sila. Walang problema ho yan kay Sir Ivan as long as makakabenepisyo dito ang taong bayan. Ang inyo pong mga supporters. Walang problema ho yan. Magpapasikat kayo hanggat gusto ninyo. No problem yan kasi Ivan. Kasi kailangan na po ng tulong ang Sitio Talotog. And if I'm not mistaken, marami na po silang ginagawa dito po na rally. Nanawagan ho sila sa gobyerno, nanawagan ho sila kay Mayor, at saka dito kinulat na rin po nila, if I'm not mistaken, si PBBM. Kinulat na po nila. So para po hindi, medyo kasi alam niyo makahabayan ko, kadalasan naman kasi ang problema nandyan po sa mga barangay-barangay or sa city ang problema at saka lagi nitong nadadamay si PBBM. Kasi nga siyempre, normally ganun talaga yan. Kahit po walang problema sa ating Pangulo kay PBBM, ang normal talagang ikukulat niyan ng ating mga kababayan, si PBBM talaga. Pero ang problema, dito kasi sa Mayor, dito kasi sa Congressman, pero hindi ko sinabi na may problema po si Mayor. At wala rin po kong sinabi na may problema dito itong si Congressman. Pero ako po'y nanawagan na sana i-check nyo naman po. Kasi nga, may nakita ako dito po sa forward po ng ating kababayan, ang mensahe po or message po ng ating solid viewer, isa po sa residente dyan sa Sitio Talotog. Sabi niya mga kababayan, baka naman makarating pa ito sa Pangulo para mabigyan ng aksyon ang aming barangay na malapit na nawala na sa mapa or malapit nang mawala sa mapa. Ito po ay kinakain na ng mga tubig baha. Kasi marami na pong bahay ang nawala. Para sa impormasyon mo at gusto mo, makikita sa video. Paki-search na lang mo sa FB page na Meg Bantolo. Sabi niya, pwede mo po yang i-vlog sir.
para makarating sa Pangulo. Matagal na po kasi nangyari yan at ilang dekada na din. Sipin niyo yan, yung kanilang lugar mga kabayan, malapit na pong mawala sa mapa kasi marami na pong bahay dyan na, nasira dahil po sa baha na yan. Gilid kasi ng river mga kabayan. Tapos dagdag niya, maraming bahay na kasi ang nawala dyan sa barangay namin. Yung lumang plaza, yung health center at simbahan ng Adventist, noong panahon pa po ni Apulakay, yun nawala na. Kung hindi mabigyan ng aksyon yan, tuluyan na talaga mawawala ang mapa ng barangay namin. Marami pa namang malalaking bahay dyan sa lugar na halos mga OFW na din. Naglakas loob lang po akong hanapin ang Facebook page mo at baka may paraan na makarating sa Pangulo. So dagdag rin po niya makahabayan, sabi niya may bahay pala dyan na malapit na nahulog ang may-ari niyan, isang teacher na din. Nag-loan lang siya para sa bahay na yan tapos mawawala din pala. Malawak na talaga ang nakuha ng tubig dyan. Yun nga sinasabi ko na malabo sa sabaw ng puset na mangyayari yan. May budget yan sir, 93 million pesos noong 2020 pa. Binulsa yata ng gobyerno. So again, call out po kay Mayor. Call out rin po kay Congressman A.A. Legarda. Meron na pong budget yan, sirs, mga sirs, Mayor, Congressman. Meron pong budget yan. Before po dumaan yung election, year 2020, meron pong budget yan. Ano pong nangyari sa budget? Nabulsa ba? Tanong lang po yan, tanong lang po, nabulsa ba ang budget na yan? Kasi bakit hanggang ngayon, hindi pa rin po ninyo ipinaayos, inaksyonan yung river na yan? Yung river na yan noon, as per our viewer, maliit pa ho yan noon makabayan. So ngayon, lumaki ng lumaki kasi nga, time pass by, marami mga bagyong dumaan makabayan. So dahil po sa current po ng tubig, medyo lumawak na. Lumaki na po yung lawak makabayan. Tsaka yung mga bahay, maraming nawala. Tayo na po lahat at saka karamihan dyan makahabayan mga OFW. So dito may nakita kasi ako na pumunta doon makahabayan saka nag-speech siya. So tinanong ko aking viewer, sabi ko, ma'am, sino to yung nagsalita dyan? Sabi niya, district engineer daw yan sa Antique makahabayan dyan po sa lugar na yan. District engineer si Betsy Oy. Kailang mayor, congressman. Medyo hindi ko kasi nagustuhan ang mga sinasabi po ng inyong district engineer na si Betsy Oy kasi nga doon feeling ko parang nagiging floating talaga eh. Kasi alam makabahan ko, doon po sa kanyang speech, medyo ang dami doon na hindi ako magpapromise, walang promise, hindi magpapromise. 3 times niyang sinabi yun na hindi nagpapromise. Pero according po sa kanya mayor and congressman, meron dang budget na, if not mistaken, 163 million pesos yata yon, 163 million pesos. So, meron na pong una-unang budget, 93 million pesos. Ngayon, meron siyang binanggit na 163 million pesos. So, nagiging dalawa na po. Ano ba ang gagawin ninyo sa budget na yan? Kasi doon pa lang po sa speech po ni Betsy Oy, medyo hindi ko kumbinsido doon, medyo napaka-BS talaga eh. Napaka-BS. Kasi ayaw niyang mag-promise. Bakit ayaw niya mag-promise samantalang meron na pong budget yan makabayan? Diba? Sakto ba Sir Ivan? Bakit ayaw niya mag-promise samantalang siya na mismo nagsabi na meron na pong budget yan ang para po gawin yung river protection wall para po diyan sa lugar niya makabayan para hindi na po masyadong makakaapekto pa sa ibang bahay makabayan. Isipin niyo po, 10 na lahat ang bahay diyan sinira po dahil po sa river na yan. So sana po Congressman A.A. Legarda, Mayor Aser Baladjay, sana maaksyonan ho natin. Tandaan ho natin na bagong Pilipinas na ho tayo. Ang sabi po ni PBBM na wala ng kulay-kulay kasi tapos na po yung eleksyon. Kung sityo na yan, sa tingin ninyo, sa tingin ko lang ha, hindi ko sinasabing totoo ito, baka siguro ang sityo na yan, mayor, congressman, hindi nyo kakalyado o hindi nyo kakulay. Baka lang. Pero kung totoo man ang sinabi sa Ivan, na yung lugar na yan, sityo, talotog, hindi nyo kakulay, hindi nyo kalyado, well, iset aside ho ninyo yan. Isit aside please. Meron na pong budget niyan. May nakalala po na budget niyan, year 2020 pa, paano pa ni Digong? Panahon pa ni Digong meron ng budget niyan. Pero until now, hindi nyo inaksyonan. Okay? So pangit naman kasi ipabadaan pa sa kahit sino-sino na tao dyan. At saka may nagsumbong na po. Nakita ko rin po na marami nang nagwilga. Kinu-call out na po kayo. Congressman A.A. Legarda Jr. And also Mayor
Mayor Aser Balajay, kinukulaan na po kayo ng inyong mga ka-constituents dyan sa barangay na yan, okay? So sana po inyo pong aksyonan. Enes makabayan ko, forward tayo. So before natin po pag-uusapan, ito pong sila si Roque, sila si Joy De Vera, kasi meron pong nangyari kay Joy De Vera makabayan. And also pag-uusapan po natin si Tori at marami pang iba. Well, ipakita ko muna sa inyo. Ito pong balita po, ito pong advice ng ating ahensya na PSA. Ang Philippine Statistics Authority makabayan, nabigay sila ng information. Na 'di ba tayo, meron na po tayong Philippine National ID. Philippine National ID. And I think hindi po lahat po ng mga kababayan natin meron na pong physical card makabayan. 'Di ba? Correct I'm wrong. Hindi po lahat merong physical card. So ngayon, nabigay po ng information at saka paalala ang PSA na kapag meron pong isang establishmento, isang store o saan mang ahensya na yan na hindi tatanggapin ang inyong mga IDs, isumbong nyo sa PSA. Isumbong nyo sa ating gobyerno. Kasi yung ID na yan po ating main ID makabayan. Yan po ay main ID. Meron kasi akong nabasa na sabi niya, Sir Ivan, nagpunta ako sa isang bangko pero hindi kasi gin-recognize yung Philippine National ID. No, isumbong nyo yan. Isumbong nyo po yan sa ating gobyerno. Kasi nga, order na po natin dito, sabi po ng ating gobyerno, ang Philippine National ID, yan po ay pinaka-main ho natin na ID. Katulad dito po sa Saudi Arabia, sa Riyadh, or sa amang area po ng Saudi makabayan, ang pangalan po ng ID namin dito is Ikama. So kapag ikaw po ay mahuli ng kapulisan dito at saka wala kang dala po na Ikama makabayan, malaki po ang iyong babayarin. 6,000 SAR ho yan. 6,000 SAR. At ikaw po ay ikukulong makabayan. So I've heard, bakit ko ito pinag-usapan? Kasi I've heard makabayan, I am not mistaken, that is 2 days ago yata, na meron kasing plano ang ating gobyerno. Meron pong plano ang ating gobyerno na in the coming future or probably this coming December or baka next year makabayan, magiging pareho na po ang Pilipinas dito sa Saudi. Na kung saan lahat ng mga kapulisan natin dyan, mga government authorities, mga PNP, or either military or intel, kapag mahulihan kayo at saka wala kayong i-present po na Philippine National ID, kayo po ay dadakpin makabayan, huhulihin. At saka, and worse also, pagbabayaran ho kayo ng malaking halaga makabayan. Okay? So dito po sa ating kababayan na hindi pa po well-informed, meron pa tayong ginagamit po na isang applications. Naalala ba natin po yung egov.ph? Yes, yung egov.ph makabayan. Kung malala ho natin, di ba, I think months ago, itinuro ko na po dito sa inyo makabayan kung paano po install yung egov.ph at paano po makita ang inyong digital ID na Philippine National ID makabayan. At para doon sa ating kababayan po na hindi pa well-informed, ipakita ko sa inyo itong tutorial. For more details, let's watch this. Update sa eGov.ph Super App at sa e-travel system ating pag-uusapan. Kasama si e-Government Undersecretary David Almirol ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Magandang tanghali po, Yusek Almirol. Magandang tanghali, Asik Dale. Sir, una po sa lahat, kumusta ang eGov Super App sa ngayon? Gaano kalaki na po ba yung tulong dito para sa mas mabilis na proseso ng serbisyo sa ating mga kababayan? Surprisingly, ang dami nang nag-download. No? In fact, nung nag-grand launch tayo nung January, so after 6 months after grand launch, meron tayong almost 6 million na downloads natin. So, maraming features na rin ng ating na-include. Kasama dyan yung ating national ID, nasa eGov app na rin. So, hindi mo na kinakailangan pang meron kang cards na kailangan. Cellphone mo lang, nandyan na yung national. At iba pang mga features ng ating mga national government services. Sir, balikan ko lang yung sa national ID kasi merong nagtatanong na kumbaga kailangan ba i-print o kailangan pa ba nilang hintayin yung physical card. But i-clarify lang natin yung national ID sa eGov app, pwedeng yun na ang i-present. Correct. So, hindi mo na kailangang i-print kasi kung dala-dala mo naman yung cellphone mo, i-open mo lang yung app mo, i-click mo yung national ID, nandun na. So, walang pinagkaiba, ba't mo pa ipiprint kung hawak mo naman na yung cellphone? Yeah. So sir, ano po yung particular enhancement na inyong na-develop si eGov app ngayon at may mga additional features po ba itong app na ito? Madami. Sa ngayon, meron tayong 75 na national government agency na naka-integrate. Kasama din dyan yung ating 820 na local government agency systems. Isa na dyan yung PhilHealth, no? So, gamit ng eGov app, makikita mo na yung benefits mo, contributions mo, konsulta packages mo, pati yung claims mo.
Pati GSIS, nandiyan na rin, naka-integrate na din. Nandiyan na rin yung ating job creation, no? Pwede ka na rin mag-build ng resume mo para sa job matching system. Pag nag-click ka ng national government services, pwede ka mag-apply ng passport mo, driver's license mo, and the like. So, and other services. Kasama na dyan po yung e-travel, no? Instead na paulit-ulit kang mag-register, mag-input ng information, di na. So, shortcut na lahat-lahat kasi powered na siya ng ating national ID. Sir, linawin ko lang, integrated yung iba't ibang agencies like GSIS, SSS, PhilHealth. Ibig sabihin po ba nito, kung nakaregister yung isang member sa app nung agency, for example, GSIS, pwede na rin nilang ma-access through the eGov app or ganun po ba yung... Correct. So meron tayong platform na ang pangalan niya ay e-Government Data Exchange Platform or eGovDX. So, ang mga ahensya kanya-kanyang minamanage ang kanilang mga data. Hindi si DICT po ang nangangalaga niyan, kanya-kanya. Pero dahil sila ay naka-integrate sa ating exchange platform, hindi na kinakailangan pang mag-login ulit, mag-register ulit pa isa-isa. Or dahil sa ating SSO or single sign-on, pag nasa super app ka na, ma-access mo na ang iba-ibang government services. You don't need to log in again and again. So, nabanggit nyo yung NGAs, but kumusta po yung participation ng local government units? Kailan po kaya inaasahan na halos lahat ng LGU sa bansa ay digitalized services? Sa ngayon po, kalahati ng 1,600 LGUs naka-integrate na po sa ating eGov Super App. Meron tayong project together with DILG at ARTA. Ang pangalan po niya ay ELGU. So ito po yung full automation naman ng business permit, including yung working permit, building permit, clearances, and so on and so forth. So ito po ay naka-integrate na rin po sa eGov app. So Yusek, sa ibang usapin naman po, no, hingi po kami ng update sa e-travel system. Paano po nakakatulong ito para makapagbigay ng magandang experience sa mga pasahero? Yeah. In the past, kailangan mong gumamit ng 7 system. In the past, no? Meron kang arrival card, fifila pa ng manual, meron kang departure card, may website ka pa para mag-declare ng sakit mo, tapos may customs form ka ulit na fifilapan, may tourism form, seaport form, cruise form, OFW form, isang katutak na form. So pinag-isa natin yan sa napakasimpleng e-travel system. So once na gumamit ka ng e-travel, once ka lang magre-register, ang fifilapan mo lang yan actually yung travel information mo lang, yung bagong version ngayon. So hindi mo na kinakailangan ulit-ulitin yung mga information. In fact, ang e-travel din ang nagtanggal ng somehow yung pila sa airport. Kasi in the past, kapag binigay mo yung passport mo at in-scan yan, minamanual pa ng immigration officer yung mga information. Pero dahil sa e-travel, na automatic fill up na lahat-lahat yun. So ito po yung nakatulong sa ating decongestion ng ating mga airports din. Yusek, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang ilan sa mga key features naman ng enhanced e-travel system sa mga seaport o cruise? Sa ngayon ay naka-integrate ng ating e-travel directly na agad-agad sa immigration system. So ibig sabihin, hindi pagka-scan, you don't need to show anything. Dati kailangan pa magpakita pa ng QR code, di ba? Hindi na ngayon. Pag nag-register ka sa e-travel, 72 hours before you enter the airport, kahit nasa ibang bansa ka, hindi mo kinakailangan na gawin pag nasa airport ka na, kahit nasa bahay ka. Okay, pagdating mo sa airport, you don't need to show anything. In fact, isa po tayo sa mga airport sa buong mundo ngayon na complete paperless. Okay, so mga kababayan ko, yan po ang eGov Super App. So I encourage everybody na sana i-install nyo po sa inyong mga cellphones. Pero easy lang naman yan. Nandiyan lang po yan sa Play Store. At saka ikaw po ay iOS, iPhone mga kababayan. So dyan po sa App Store. Okay, so malaking tulong ho yan. Very easy lang po yan gamitin mga kababayan. Nandyan na po lahat. Maiwas matanggal po yung hassle natin sa life. So mga kababayan ko, before tapunta doon sa aking mga binabanggit po ng mga topics natin, sila si Roque, sila si Joy De Vera, yung mga DD Shits, sila si General Torre. Si General Torre mga kababayan, meron pong balita. Yes, magandang balita actually. Before that, isa naman natin, nandyan po si John Cuan, Vena Caliet, Erwin Ilagan, Levina Carbonel, Antonio Payos, Felix Apari from San Jose, Mabini, Bohol, Robert Christopher Bulag, nandyan po si John Laguras, Sherima Yukawa, and Haitsu Leonardo Bloom. Okay, so makahabayan ko, tanong, question makahabayan, sino ang natawa? Ito pong si Senator Bato de la Rosa makahabayan, bigla lang pong napakita doon po sa Senate hearing tungkol po sa Pogo makabayan. Biglang pumunta doon.
Ako honestly natawa talaga akong makabayan. Bakit? 'Di ba doon po sa hearing po na meron kasing isang general doon makabayan, isang intel, general siya. Na sabi niya, nabanggit niya doon na meron dang tumulong dito kay Alice Goo na isa daw former PNP chief makabayan. Tinulungan daw si Goo na para po makalabas po ng bansa at saka meron dang tinatanggap po na pera, malaki makabayan, monthly payroll. So, nung narinig po lahat, talagang nagulat. Isipin niyo po, former PNP chief. Kasi nga, kung merong former PNP chief, Senator Bato de la Rosa, and also Acorda makabayan, and also sa previous admin, hindi naman kasi binanggit kung saang admin makabayan. So, marami ka ganang isip, si Bato de la Rosa. 'Di ba? Former PNP chief, ngayon senador na siya eh. So nagulat talaga itong si Bato de la Rosa. So siya po'y kagad-agad. Baka siguro siya po'y sinabihan po ng kanyang staff makabayan, sinabihan siya, "Sen, may nabanggit doon sa hearing na tungkol po sa isang former PNP chief na tumulong daw kay Alice Goo makalabas po ng ibang bansa at saka binayaran daw ng malaking halaga." Baka doon gumanon po ang kanyang buhok. Ang kanyang yang dunggan makabayan. Bakit buhok? May buhok ba si Bato makabayan? Bakit buhok sabi ko? Tumaya po ang kanyang siguro tenga makabayan. So dali-dali agad. Alam ho natin ito pong si Bato makabayan. Ano niyan? Kung malakad, di ba? Pag ganun niya maglakad. Ganun niya maglakad si Bato de la Rosa. Siguro dali siya nung makabayan, biglang sumipot doon. So ngayon, ito po ang kanyang mga question makabayan. Kasi nga siguro, sinisiguro niya na siya ba o hindi. Si Bato de la Rosa, very, very defensive makabayan. Correct ba I'm wrong? 'Di ba? Sa mga nakapanood doon sa hearing, very defensive po si Bato de la Rosa. So ito po ang kanyang tanong makabayan. Merong sinabi si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya, mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kilala pong mo ba ganun ako? nangyayari. Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi mo ako nakita sa isang Hindi mall? po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay, siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Klaruhin ko lang ito. So, General Gonzales, pwede malaman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi nyo na tumatanggap ng monthly payroll from Alice Goo? Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one. I think so. Thank you. Thank you if I'm not the one. Yun lang, siniguro ko lang. Thank you, General Villanueva. Thank you for that information. Okay, so napansin ko sa mukha ni Bato makabayan. Napansin ko lang sa kanyang mukha, but I'm not a psychologist. Pero pansin ko sa kanyang mukha makabayan, mukha yatang namutla. Na-nervous po si Bato makabayan. Pero if I'm wrong, di ba na-nervous si Bato? Ang Bato, nervouson pala. Anong nangyari sa pangalan niya na Bato? Hindi pala Bato makabayan. Abo pala. So, tingnan nyo, dali-dali ka agad. Very defensive talaga eh. So, doon rin po sa Senate hearing makabayan ko, nakita nyo ba si Cassandra Leong makabayan, ang kanyang buhok? Ang kanyang buhok, iba na yung kulay. Kasi yung last time po na siya po nandyan sa hearing makabayan, yung hindi pa ho siya nag-breakdown daw, bumaba daw ang kanyang blood pressure, sa na-hospital sa makabayan, di ba na-hospital arrest siya? Before pa po siya na-hospital arrest, ang kanyang buhok, itim ho yun. Di ba itim yung makabayan? Tapos ngayon nagiging red na or naging blonde na or ang tawag dyan, basta reddish na kulay na buhok. Tapos nagiging curl na rin po makabayan. Tingnan nyo, di ba? Naka-hospital arrest po si Cassandra Leong. Pero bakit nakaganyan po nung siya po sa hearing po kahapon makabayan, reddish na po ang kanyang buhok, nagpa-curl na. Kailan siya nagpa-ayos makabayan or kailan siya nagpa-parlor?
Di ba dapat rin po niyang itanong kasi nga ang kanilang palusot noon ng kampo po ni Cassandra Leong Makabayan, nakasakit siya. Bumaba po ang kanyang blood pressure. At saka siya po ay na-hospital arrest Makabayan. Ganyan pala ang ma-hospital arrest. Parang VIP yung treatment Makabayan. Sana no, doon po sa mga senador nandun po sa hearing na yon, hindi ba lang napansin si Cassandra Leong? Dapat i-question nyo kung talaga bang siya po ay na-house arrest Makabayan. Nakatawa talaga eh. So anyways, forward tayo po dito kay Roque. Kasi si Roque Makabayan, nakita ko po sa kanyang Facebook account, nag-live kasi siya, or meron siyang in-upload Makabayan. Siyempre alam mo natin po si Roque na grabe na mo yung bungangan niya Makabayan at saka galit na galit siya sa mga senator, sa Kamara at saka sa senador. Kasi siya po ay na-cite in contempt Makabayan. So nung nakita ko po kanyang video, di ba para siyang, sa akin lang para siyang pumayat Makabayan. Sa tingin ko, pumayat po itong si Harry Roque. Siguro sobrang stress na, hindi na nakatulog, hindi na kumakain. Kasi siya po ngayon ay fugitive na po Makabayan. Fugitive na po pala. Hindi na banggal sa iban. Siya po ngayon ay isang fugitive na, nagtago na po, naging Kibuloy 2.0 na po itong si Roque Makabayan. O baka siguro nandun po nagtago sa kanyang kay Sir na. Nandun kay Sir na Makabayan. So ito mo si Harry Roque, pinaghanap na po ngayon ng ating kapulisan, ng PNP or sino mang ahensya Makabayan na authorities na nakita or makakita dito kay Roque, pwede siyang damputin kasi siya po ay meron na pong arrest order Makabayan. And also ating pong PNP, si Police Colonel Jean Fajardo, di ba naglabas na po siya ng statement na kung sino mang makakita dito kay Harry Roque, pwede siyang damputin Makabayan kasi meron siyang arrest order. So ito ba kanyang sinabi? Dito natawa ko Makabayan, idinamay niya yung taong bayan, idinamay niya yung people of the Philippines. For more details, let's watch this. So ulitin ko po hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Ang Kongreso cited in contempt daw of the people of the Philippines. Ilan lang ba ang kanyang people Makabayan? Noon 20, ngayon 19 lang po. Nalagasan ng isa Makabayan. Noon po ang people po ni Roque, doon po sa EDSA Shrine, sila po nagrarally Makabayan, ang Maisog Rally, 20 lahat. Ngayon merong nalagas pong isa kasi nga bumaliktad Makabayan, yun pong si Peebles. So 19 na lang po ang kanyang people. Cited in contempt ang Kongreso sa people of the Philippines. Ilan ang people? 20 lang po Makabayan. Natatawa talaga eh. At saka dito po, meron pong special tracker na naghahanap na ngayon dito kay Roque Makabayan. And also, tama talaga si Ivan. Nasabi ko, hindi po ito maging assignment po ni General Torre. Kasi nga as per doon sa sinabi po ni Torre, doon po sa kanyang interview, doon po kay Richard Haydarian Makabayan, sa tingin ko doon, ang pagkakaintindi ko doon, ang kanyang next po na magiging assignment dito, sa tingin ko lang, baka si Bantag Makabayan. Di ba sabi ko, hindi malabo po itong si Roque ang hanapin po ni General Torre. Kundi, malamang sa malamang ito pong si Bantag Makabayan. At tama talaga tayo. Meron na pong special tracker po na binigyan po ng assignment para hanapin po itong si Roque Makabayan. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad, doon ka nagsasalita. Sabihin mo sa harapan namin yan. Di ba? Ito ang hamon ni House Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barbers kay dating presidential spokesperson Harry Roque na ngayon pinaghahanap na ng mga otoridad matapos patawan ng panibagong contempt at arrest order ng joint panel. Hindi kasi isinumitin ni Roque ang mga dokumentong hinihingi sa kanya na mahalaga pa naman sa investigasyon ng Quadcom para matukoy kung may koneksyon nga ba siya sa illegal pogos o wala. Sa isang video online, muling iginiit ni Roque na wala naman talaga siyang kinalaman sa Pogo. Bumanat din siya laban sa Quadcom. Hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt kaagad, nagpa-power tripping na po sila. Pumalag naman dyan si Barbers, maging ang co-chair niya sa Quadcom na si Congressman Dan Fernandez. We only adhere to the rules of the House. Sinabi niya na siya ay magsasubmit ng mga dokumentong importante. Pero hanggang ngayon, hindi siya nagsasubmit ng dokumento. So,
Ngayon, instead of speaking in front of the Quad, ando dun siya sa social media. Diba? Kung ano-ano sinasabi niya doon. Well, kasi hindi mo siya pwedeng questionin na nagpa-power trip yung mga members eh. You have to remember that it is included in the rules of the House of Representatives and it was approved by the 300 plus members. So kung ito yung power trip dapat wala yan sa wala yan dun sa rules and we are not abusing our power. Sa ngayon, bumuo na ng special tracker teams ang PNP para mapaigting ang paghahanap kay Roque. Tuloy-tuloy naman po yung paghanap po namin. Hindi naman po kami hihinto po. As long as meron po yung order, then we will follow po yung orders po natin. Si DILG Secretary Benhur Abalos may mensahe rin sa mga personalidad na pinaghahanap ng mga pulis tulad ni Roque. Be it warrant of arrest, be it contempt, sundin lang po natin ang batas. Ganun lang po kasimple yun. At kung hindi magawa ng batas, ito, ang PNP po yung nauutusan lang sila. Kaya nakakaawa ang pulis eh. Sabi nyo nga kanina, they're getting all the bashings. For what? For doing their job? It's so unfair. It's so unfair. Sabi ng House Quad Committee, sa darating na Huwebes, kasado na ang pagdaraos nila ng panibagong pagdinig. Isa sa mga pinaharap ng joint panel ay si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang aming inimbitahan ay si Attorney Harry Roque, si Cassandra Ong at saka si Alice Guo, si Go Waping at saka other personalities, yung Mayor ng Pangasinan. Kaya rin nung naimbitahan nila doon. No? Bakit namin iimbitahin sila? Kasi material din naman yung kanilang testimonya sa inumpisahan naming hearing tungkol sa illegal pogo. Hindi naman pwedeng bitin yung amin. Okay, so makahabaan ko, nasaan na kaya yung tapang dito ni Roque? Nawala yata eh. Roque, nasaan yung tapang mo? Noon, I think yung before pa hindi po nangyari yung yung Quadcom hearing makahabayan na kung saan siya po inibitahan. No, hindi pa po nangyari yon, yung meron na pa siyang schedule makahabayan, yung first hearing nila. Anong sinabi niya sa kanyang mga vlogs? Hindi siya takot. At saka kaya niyang sagutin po lahat ng mga tanong po ng mga ng mga congressman. 'Di ba yan po kanyang lahat ng sinasabi makahabayan? Pati nga ang kanyang mga followers talagang napakayabang talaga eh. Roque, ipapahiya mo yung Kongreso, ipapahiya mo yung Senado kasi alam namin na wala kang kinalaman dito. Ikaw po ay inosente. Yan po lagi sinasabi makahabayan, 'di ba? So sana po sa mga viewers ni Roque, sa mga supporters po ni Roque, dapat ang panawagan ninyo ngayon, pupunta siya doon sa hearing po ng Quadcom hearing. Kung sa tingin ninyo, wala siyang kinalaman po dito sa mga akusasyon po tungkol sa kanya, tungkol po sa Pogo. Okay, mga DD-shets? Tawagin nyo si Roque. Huwag nyong gawing magiging Kibuloy 2.0. Kasi mahirap na eh. Kas lang og pera makabayan, sayang ang pera dyan eh. Hanapin si Butanding. Anyways, hindi naman po mahirap hanapin si Butanding kasi siya po ay medyo malapad makabayan. Madali na po makita yan. At saka ilan lang po mga pinagtataguan nila. I'm sure, nandun po itong si Harry sa area po ng Davao. Kasi ang Davao po ang pinaka-safest sa mga fugitive makabayan. Katulad po dito kay Kibuloy. Okay? So, forward tayo. Dahil po, naumpisa natin po, nakita na po natin yung PNP, sila si Chief Marbel at saka si DILG Secretary Benhur Abalos makabayan. Meron kasing umuugong ngayon na mukha daw itong si General Torre makabayan ma-promote. Yes, dahil po sa, di ba matagumpay po ang kanyang ginagawa po na search operation at saka pag-serve po ng warrant of arrest doon po kikibuloy sa compound po ng KOGC makabayan. So, merong umuugong ngayon na ito daw si General Torre ma-promote. Ako makabayan, agree ako na ito pong si General Torre na siya po ay ma-promote makabayan. Di ba sinabi ko rin po yan na hopefully in the future itong si Torre magiging PNP chief. Kasi he deserve it makabayan. Hindi po basta-basta ang kanyang ginagawa. Ang kanyang ginawa doon po sa paghahanap po ni Kibuloy, doon po sa KOGC compound. Bakit Sir Ivan? Siyempre, ang nakasalalay doon makabayan, ang kanyang posisyon. Totoo yun. Kasi kung, di ba, ilang days na ba? 16 days yata yun, hindi po nakita itong 15 days, hindi nakita. After 15 days, ika-16 days, doon na po nakita at saka lumabas po itong si Kibuloy makabayan. So 16 days po na operation yon. Isipin niyo lang po, kung walang nangyari po sa operation makabayan at hindi po nakita itong si Kibuloy, di ba itong si Torre, mapapahamak talaga yan. Baka, worse dito, siya po'y ma-demote, talagang makakasuhan, maraming kaso galing po sa KOGC at iba pa.
Yun po ang kanyang yun po ang kanyang estado sa kanyang sitwasyon doon mga kabayan sa operation niya doon po sa paghanap po kay Kibuloy. Buti na lang nakita po itong si Kibuloy. Kasi nga buo talaga ang loob ni General Torre at saka may trust siya sa kanyang intel na nandun lang talaga itong si Kibuloy. Buti nakita mga kabayan, kung hindi, naku, malilintikan po itong si General Torre. So ito po ating balita. For more details, let's watch this. Idinipensa ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police si Davao Police Regional Office Director Brigadier General Nicolas Torre III sa mga kritisismo hinggil sa umano'y planong promotion. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa kamera si Pamela Vasquez. Pam! Tony, sinabi ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos, dapat bigyan ng pagkilala si Director Brigadier General Nicolas Torre III. Yan ay matapos ng matagumpay na may pasakamay sa otoridad si Puganteng Pastor Apollo Kibuloy. Sa gitna ito ng mga batikos, ukol sa umano'y plano na itaas ng rango ni Torre matapos ang 2 linggong paghahanap kay Kibuloy. Hindi rin anya patas sa mga puna laban kay Torre. It's so unfair. So unfair. Torre for me is a symbol of a good police officer who stand on his own. No? Talagang tinayuan niya ito against all challenges. I think for me on my book, dapat lang itong taong to talagang mabigyan siya ng para bang for a job well done. Sinagundahan naman ito ni PNP Chief Romel Francisco Marbil at sinabing malaki ang ginampanan tungkulin ni Torre sa pagkahuli umano kay Kibuloy. No, he's just doing his job properly po. Job well done. So, yun po na natin sa effort of the Philippine National Police, nagtulong-tulong po kami. And ito na po yung resulta po natin. So, what's next for? Sinuportahan din ito ni PNP Chief Marbil at iginiit na ginawa lang ni Torre ang tama ang tungkulin sa tulong ng buong hanay ng Philippine National Police. Okay, so mga kababayan ko, question po. Agree ba tayo na si Torre ay ipopromote? Please comment dyan sa baba, babasahin niyo mamaya di Sir Ivan. And also mga kababayan ko, napansin ba natin na si Torre talagang viral na viral ngayon? He is the man of the hour. Viral na viral po doon sa Twitter, sa Facebook, kahit saan po sa YouTube. Bakit? Kasi nga dito po sa pagtatago ngayon ni Rocky Makabayan, sino ang hinahanap ngayon ng mga tao na gusto lang hahanap dito kay Rocky Makabayan? Di ba si General Torre? Pero siyempre, meron kasi siyang ibang pong assignment Makabayan. So sana nga, ako nga, gusto nga si Torre. Siguro ito pong si Bantag po ang kanyang hahanapin Makabayan. Okay? So before tayo mag-jump po sa yung next topic, nandyan po, isa tumar natin, nandyan po si Milagros Enriquez from California, USA. Hi to Mila. Nandyan po si Shirley Risman, Antonio Payos, Norma Istavelio. Nandyan po si Emmy Mapalad, Larry Pasqua. Nandyan po si Victor Robin. Hi to Wing Salvatierra, Gorgonia Angala, Janet D. Narvaez, Nonski Pasamonte, Alicia Lick, Leslie Cabrera, Caroline Campos, Neda H. Haka, Marilo Bidnarek, and hi to Ales Notsila. Mga kababayan ko, pag-usapan natin ito pong si Joy De Vera walang ligo. Sabi ni Takiro walang ligo daw . Itong si Joy makabayan, may pagka-attitude naman talaga yan . Kaya nga, 'di ba, ang pinaparinggan pala ni Pibos Talakera makabayan, si Joy De Vera pala. Siya yung kaalitan ngayon ni Pibos Talakera. Kaya itong si Pibos bumaliktad makabayan dahil po sa pera. Kasi alam niyo po, itong si Joy De Vera, may pagka-attitude makabayan. Totoo lang. Kahit noon pa na siya po ay sumusuporta pa doon kay PBBM nung sa panahon ng election hanggang after po ng election, may napansin ko lang. Meron siyang attitude po na superiority complex. Alam ba natin po yung superiority complex makabayan? Yung attitude po na hindi marunong makinig po ng mga advices or request, merong sasabihin sa kanya, ayaw niya makinig makabayan kasi gusto niya siya po dito ang papakinggan lagi. Yan po ibig sabihin po ng superiority complex na feeling niya makabayan, ang kanyang belief na siya po ay magaling, alam po niya lahat, kaya hindi po siya makikinig po kahit sino. Yan po ang attitude po ni Joy De Verang walang ligo. Walang ligo na naman . Takiro kasi nadala kasi ako sa sinasabing Takiro makabayan, Joy De Verang walang ligo. Hindi naman kasi mahilig maligo makabayan at siya tamad po maligo itong si Joy De Vera. Ngayon, ano nangyari sa Ivan? Ito pong si Congressman Nograles makabayan, si Congressman Nograles, si Mix Nograles, di ba kilala natin si Mix Nograles sa Davao? Siya po ay
TikTok, mahilig po mag-TikTok mga kababayan na congressman. Ngayon, di ba alam mo natin si Migs Nograles, meron po siyang fiancé siguro, fiancé tawag niyan, at saka malapit na rin pong ikakasal, ito pong si Migs Nograles mga kababayan, malapit na po ikasal. Ang kanyang partner, the same pa rin po, isa pong congressman, yung si Chino. So ngayon, si Migs Nograles, kasi nga, di ba, nalaban natin, I think this is 2 weeks ago nangyari, na nandun po sila sa Davao City, kasama niya yung House of the Representatives, sila si Speaker Martin Romualdez, nabigay sila doon ng ayuda mga kababayan. Nalaban natin yan, di ba, nagpunta doon ang House, doon po sa Davao City, para po mamigay po ng ayuda. Nandun na po itong si Migs Nograles mga kababayan, at meron po siyang speech doon. Sa speech doon, hindi yun nagustuhan po ng mga, siyempre, supporter po ng Duterte mga kababayan, mga vlogger ng Duterte, kinukutsa nila, talagang inaalapusta nila itong si Migs Nograles. Hanggang umabot na po sa personal. Pinersonal nila itong si Migs Nograles, pati po sa kanyang life, sa kanyang love life, tungkol po sa kanyang fiancé, na yung si Congressman Chino mga kababayan. Iba-iba naman kasi mga sinasabi po ni Joy De Vera, ni Sas Rugando Sasot, ito rin pong si Hitad, at yung pong account rin po ni Hitad makabayan, marami silang mga sinasabi dito kay Mig Nograles, which is very personal na po. Meron nga nagsabi ng makabayan na, if I'm not mistaken, si ano yata yon, si Sasot, sabi ni Sasot makabayan, sabi niya, mukha namang sobrang magalang si Chino Almario kay Mig Nograles na kahit sa kama, ginagalang siya at hindi siya binabastos. Maraming sinabi po itong si Sas makabayan, and also Joy De Vera, marami na pong sinabi. Aside from that, kasi ang iba pala makabayan, ang mga post pong iba ni Joy De Vera, dinilit na po niya lahat. Ito na po ito na po yung na-remain doon. Sabi ito, magpapakasal si Migs at si Chino. They deserve each other. Yan na lang po ang ating nakita makabayan. Galit ito pong si Migs Nograles. Sabi niya, excuse me, oops, kung better ka, dahil pangit love life mo at hindi ka masaya sa buhay, I will pray for your peace and your soul. Masyado kang bitter te. Hanap ka kaya ng positive kisa puro ka negative. Thank you sa pakita mo sa mundo na wala kang respeto na tao at ikaw pa talaga nag-announce kahit hindi ka kasama and irrelevant ka sa buhay namin. Porket di ka pinapansin ng love life mo, papapansin ka. Kalungkot ka naman girl. I will pray harder for you and that you find true love. Also, thank you for saying we deserve each other. We do. Pinagdasal namin to find each other and we are each other's blessings from God. Ikaw, kaninong blessing ka? Ingat ka lang din kasi cyber libel is waving at you. Wag ako. So palaban kasi yan si Atty. Migs Nograles makabayan. Marami naman kasi sinasabi ito si Joy De Vera. Di ba na-mention doon tungkol sa kanyang kasal? Nalaban natin yung sinabi po ni Joy De Vera na magpapakasal si Migs at si Chino, they deserve each other. Before po sa mga post niya ni Joy De Vera, marami sa mga post kasi makabayan na below the belt na po. Kaya ito si Migs Nograles, siya po ay nagalit dito. Ngayon, meron pong iba po na statement, meron pong post iba itong si Migs Nograles na itong si Joy De Vera na pagkamalan po na lalaki ni Migs makabayan. Pagkakala niya, itong si Joy De Vera, isang lalaki. Kasi nga, tingnan natin po yung post po ni Sas. Sabi niya, si Joy De Vera na pagkamalang lalaki ni Migs Nograles. Ganyan ata epekto kapag naging jowa si Chino. Pati may kipay, tingin lalaki na. Tapos nagposipositan makabayan, sabi niya, Ate Joy De Vera is a natural Filipina beauty and I met her multiple times. Sabi niya, she doesn't like to wear makeup and she is confident. She is a surfer, which is very cool. She is organic and for me, she embodies a tried wife. Embodies a tribe wife. Sabi niya, so Migs Nograles, you don't have the right to misgender an organic beauty when you yourself is using glota and other chemicals to enhance your appearance. Dahil daw itong si Migs Nograles makabayan, nagpaano daw siya retoke. Kaya yan po ang tirada nila kay Migs Nograles. Ano problema po sa naparetoke sa mukha? Normal naman ho yan. Gusto nyo mapaganda sa mukha? Okay lang ho yan. Walang problema ho yan. Ngayon, so itong si Joy De Vera makabayan, meron pong nagsasabi na ito palang love life ni Joy De Vera kung bakit napapansin natin, di ba wala siyang kasama po na lalaki makabayan. Kasi yung kasama niya lalaki po sa kanyang vlog, yung lagi po niyang kakolab na kasama noon itong si Derek Darrell Yap, meron pong lalaki na isa, yun po kasi ay isang bakla makabayan. So hindi yun kanyang partner. Kasi pala itong si Joy De Vera, ayon sa nakakilala sa kanya, isa palang kabit makabayan. Sabi ho dito,
Sabi ho dito ni Rizali Bernal Cariaga, sabi niya, ang pambansang kabit nakikiapid sa may asawa yang si Joy. Kumbaga, para, alam niyo na po ang kasunod, para ng lalaki makabayan. So yan po daw, itong si Joy de Vera isang kabit. Kaya ganun lang po siya ang kanyang asta, ang kanyang ipinapakita po na attitude doon po kay Migs Nograles kasi siya po mismo hindi siya happy sa kanyang love life makabayan kasi meron siyang problema. Sana po itutuloy po ni Migs Nograles. Nakakasuhan po ito si Joy de Vera, itong si Sas Rogando Sasot at marami pang iba. Kasi sila po ay pasaway makabayan. Totoo naman talaga, yung grupo ng Joy de Vera, mga pasaway naman talaga eh. At saka feeling nila sila po ay mataas makabayan kasi sila po ay sikat na vlogger, matagal na daw na vlogger, at saka siguro highest paid siguro na vlogger po ng kabilang kampo makabayan kasi alam naman natin yan, sila po ay bayaran. By level naman kasi sila makabayan, by level ho yan ang mga vlogger dyan sa kabilang kampo. Kapag ikaw po ay kilala, kapag ikaw po ay baguhan lang, parang dugyot makabayan, parang hindi ka masyado inaano nila, yung mga level po sa pinakataas, for example, ang grupo na ng Banateros, nila po ni Banatbay, grupo ng Banateros, grupo nila sa Surgando Sasot, grupo-grupo kasi sila makabayan. Ang grupo po ni Sas Rogando Sasot, ito po sila si Joy de Vera. Sila po si Hitad, marami yan sila si Trexie, grupo yan sa lahat. Ibig sabihin, feeling sila po ay highest paid na vlogger ng kabilang kampo makabayan. So ganun kasi, kaya sila pong lahat, meron silang superiority complex na attitude. Correct if I'm wrong. Okay, so before ng foreign makabayan, set natin. Nandyan po si Tracy Kramer, Elsa Hoffman, hi to Just Tub, Evangeline Atienza, hi daw sa pamilya Luta, kay Ayesha na nandyan sa Dubai, hi to Pastora Cesar, Ramel Ruasa, Virginia B. Serapion. I-shoutout po natin si John Guerrero, also to all members of the Crusaders of the Divine Church. Hi to Jemson, Jem Jariel, and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Nandiyan po si Panchito Rodelias, Marvin Trinidad, and hi to si Naida Rico Hermoso from Houston, Texas, USA. Okay, so makaaban ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Nagrereklamo na po ang isa sa mga nangungunang kritiko o matinding bumabatikos kay Pangulong Marcos. Mula ng 2022, puro batikos ang ginawa nito kay Pangulong Marcos, wala ito nakitang kabutihan. Pero ngayon, nasira na daw ang kanyang pamilya at ang pinagbibintangan ng pagkasira ng pamilya ay kagagawan daw ng Quad Committee, yung public hearing ng 4 na komite o Quad Committee sa Kongreso. Ang tinutukoy ko po ay si Harry Roque. Dahil ngayon, pinaghahanap na siya ng Kongreso matapos siyang i-contempt muli dahil sa hindi nakikipag-ugnayan, hindi nakikipagtulungan at hindi sinunod ang pangako niya magsusumiti siya ng mga dokumento tungkol sa mga corporation na kinasasangkutan ng nilang mag-asawa. At dahil dyan, siya ay kinontempt at ipinakukulong hanggat nagkakaroon ng public hearing. Ibig sabihin, pwede lang siyang makawala pag nakulong siya kung tapos na ang Quad Committee hearing. Kung tumagal ng 1 buwan pa yan, hindi sabihin ganun katagal makukulong. Ganun pa man, ang sinasabi ngayon ng kampo ni at saka mismo si Roque dahil nagsasalita siya, hindi lang sabihin kung nasaan, mukhang nagtatago nga, sinira daw ng Kongreso ang kanyang pamilya. Kayo mga nanonood, nakikinig, nagsubaybay sa isyong yan. Naniniwala ba kayo na ang Kongreso ang sumira? Ako hindi po. Ako ang aking paniniwala, opinion, interpretation ko dyan. Si Roque mismo ang sumira sa kanyang pamilya. Dahil kasi wala mang pag-amin pero hindi naman po maitago yung sobrang lapit nila sa isa't isa nung A.R. de la Serna. Bata na tumira dyan sa kampo ng Pogo, nag-aaral sa Central Luzon, at madalas kasama niya sa biyahe. 2023 yata, 6 na beses nagbiyahe ito Parang lumalabas mas madalas niyang kasama sa biyahe si A.R. kaysa sa yung misis. So, inuulit ko, tulad ng sinabi ko, hindi man umamin
kung anong relasyon nila. Pero sa interpretation at opinion ng public, masyadong malalim ang relasyon nila. At siyempre, mababasa at naririnig, nakikita ng kanyang pamilya ang mga balitang yan. Dahil lagi siya pinag-uusapan. So, anong kasalanan ng komite ron? Ang tinatanong sa kanya, siya ba ay abogado lang ng Pogo o kasama sa operator ng Pogo na illegal dito sa ating bansa? Siya ba'y nagpayaman sa Pogo? Siya ba'y nagkaroon ng mga property dahil sa Pogo? Yan po yung mga tanong. Gaano ba at saan galing ang kanyang kayamanan? Ayan ho yung mga issue. So, lehitimong issue in aid of legislation tinatanong kasi nga yung Pogo operation, illegal drugs, at pagkamkam ng maraming libu-libong hektarya ng property sa Central Luzon ng mga Chinese national. Diba lahat illegal? So ba ngayon, bakit nga sisisihin ang Kongreso na nasira na daw ang kanyang pamilya dahil sa investigasyon? Sabi nga ng iba, baka karma ito kasi walang ginawa niya kundi personalin, awayin si Pangulong Marcos. Pinag-resign. Pinapaalis sa pwesto si Pangulo. At kung ano pang mga sinasabi nga sa kanyang social media account, sa interview sa kanya, mula nang siya hindi manalo ng eleksyon ng 2022, nakasama ng BBM noon, sa halip na siya tumulong, so, puro batikos. Ngayong siyang iniimbestigahan, ang sinisisi naman ay yung kamera. So, kaya, sabi nga ng iba, karma, pero ewan ko kung ano nga yun. Malaya po kayo kung ano yung mga pananaw dyan sa nangyayari kay Harry Roque. Mababawasan na ba ang kanyang batikos o palagay ko magiging mahigpit pa? Wala naman nung napatunayan. Lahat ng bumabatikos sa administrasyon walang napatunayan kahit isa until now. At yung mga bumabatikos, isa-isang bumabagsak. Katulad ni Harry Roque, bagsak na yan, nasira yung pamilya Dahil nakarating doon sa asawa na meron siyang malapit na sa pangalang AR de la Serna. Naloko na. Personal pero matindi. Hindi talaga naiwasan yan na mapag-usapan. Di ba? Lahat ng kinakampihan ni Roque, nagkasabit-sabit na. Kaya nga sabi ko, karamihan sa mga bumabatikos sa administrasyon, dahil majority ng mga Pilipino ay naniwala sa administrasyon, walang suportang nakuha ang anti-Marcos. At ang nangyari, sila pa yung nagbabagsakan katulad ni Kibuloy, nakakulong na. Yung ICC, malapit na. Si Digong Duterte, dapat maharap din sa hearing dahil imbitado, hindi dumarating. Marami siyang dapat ipaliwanag tungkol sa human rights violation, pogos, at iba pa sa nakaraang administrasyon. So yan po yan Kaya nga malinaw, kung noong araw pa sinabi ko, na nag-ingay lang ito mga ito, merong pinagtatakpan. Meron talaga silang maaaring maling ginawa. Meron silang nakitang kasalanan. Kaya gusto nilang pagtakpan, kaya ang kanilang plano at ginagawa, palitan si Pangulong Marcos, ilagay ang Pangulo na kakampi nila. Ay hindi naman pwede yun, kasi mamamayang Pilipino ang nasusunod. Kung sino magiging Pangulo sa magitan ng eleksyon, hindi pwersahan. At wala namang basihan para pwersahin na tanggalin si Pangulong Marcos. Kung ang issue lang ay tungkol sa problema ng mga Duterte, Kibuloy, at iba pa, wala yan. Lalo na yung Kibuloy case na ngayon ipalala ng palala ang issue, padami ng padami ang biktima, pabata ng pabata ang lumulutang 12, 13, 14 years old ang biktima. Wala, bagsak talaga. Ang suswertihin pa dyan si Duterte. Kasi pag totally nag-take over siya sa lahat ng property ng Kingdom of Jesus Christ, mapupunta sa kanya yan. Pera, yung mamahal, alam mo si Kibuloy, puro milyon ang relo nun. Sa relo pa lang, puro milyon ang halaga ng relo nun. Walang daan-daan libo lang. Puro milyon. At napakaraming relo nun. Ang daming sasakyan. Aeroplano,
chopper, at mga sasakyan, mga luxury car. Meron yan. So mapupunta kay Duterte yan. Yung mga building, yung mga bahay, mga mansion, pag-aari ng, hindi lang po pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ ang mapupunta sa kanya. Yung personal na pag-aari ni Kibuloy ay mapupunta rin kay Duterte. Dahil siya na ho yung magte-take over niyan. Si Kibuloy ba makakalabas pa? Hindi natin alam. Pagka ganyan naglalabasan yung mga bagong complainants, so matagal yun. 74 years old na. Kung makakulong ng 10 years yan, di 84 years old sa kulungan. Baka hindi lang yun. Sa dami ng di umanay biktima. Kung makatulan siya ng kung ilang taon bawat isa, pag pinagsama-sama mo. Kaso pa lang dito sa Pilipinas. Paano yung kaso niya sa Amerika? Mas marami ang complainant sa Amerika kaysa rito. So talagang kulang na yung panahon para sa kanila. Kaya si Duterte ang panalo dyan. Kasi yung mga property at lahat sa kanya mapupunta yan. Dahil siya nga yung mag-take over na bilang administrator. Ang tanong, makakasundo kaya ni Kibuloy yung ilang mga opisyal at member ng Kingdom of Jesus Christ? Abangan natin. Pakibagong issue yan. Okay, so isa-tara po natin si Flor Miranda. Hi daw sa kanyang mga sisters. Sara Elmido in Ireland. Nandiyan po si Dora Ligsay in Canada. JC Maglanat in Las Piñas. And hi daw sa kanyang brother Boy Maglanat in Bataan. Isa-tara natin si Evelyn Garcia. Nandiyan rin po si Nelo Ramirez from San Miguel, Tarlac. Timoteo Obejero from Isuzu, Pampanga, and hi to Ashen. Okay, so makahabaan ko, thank you so much sa ating mga viewers na nag-comment sa baba na hindi ko po na-shoutout. Okay, so hopefully po sa ating next topic, ma-shoutout ko na po kayong lahat makahabayan. So anyways, yan pong ating mga nakalap na mga balitang ng araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, Ikaw ang aking lakas, aking pag-asa at aking kagalakan. Kailangan po kita sa lahat ng oras. Pakiusap, protektahan mo po ang aking pamilya, mga kaibigan at sinumang nagbabasa nito. Dalangin ko na ang kamay ng Diyos ay hindi titigil sa pagtulong sa atin sa mahihirap na sandali ng buhay. Naway alisin ng Diyos ang ating pasakit, mga alalahanin at problema at palitan ang mga ito ng kalusugan, kaligayahan at kapayapaan. Sa pangalan natin Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.